SMG Word Daily with Father Jason. We are on day 46, ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mga utos ay gabay, ang tunay na hamon ay sa pagsasabuhay. Sa ating ebanghelyo ngayong linggo, sinabi ni Jesus, I did not come to abolish the law, I have come to fulfill them. Hindi ako naparito upang alisin o iwalang bahala ang mga batas. Naparito ako upang bigyan ito ng kaganapan at ng kahulugan. Kailangan natin ng batas. Kailangan nating sumunod. Sa ating mga Pilipino, parang optional lamang ang pagsunod. Kaya nga tayo laging napapahamak, lagi tayong nagkakaroon ng problema sa lipunan, sa politika, at sa iba pa. Pero kailangan ng batas. Katulad halimbawa sa sports o sa musika. Ang mga manlalaro, kailangan sumunod sa batas. Kasi pag hindi sila sumunod, hindi magiging maganda ang laro. Laging mag-aaway, magtatalo, hindi rin matutuwa ang mga nanonood. Sa basketball, kapag ka ang referee hindi sinusunod ng batas, laging mali ang tawag, laging mag-aaway, magrarumble. Hindi mo ma-enjoy ang laro. Ganun din sa mga musikero, kung kanya-kanya ng chords, kanya-kanya ng melody, at hindi sila sumusunod sa batas ng kanilang musika o ng mga nota nila, hindi magiging maganda ang kanilang musika. Hindi matutuwa ang nakikinig. Ang mga batas, hindi yan nandyan para alisin ang ating kalayaan. Ang mga batas ay binibigay sa atin para mas lalong mapaganda ang ating pamumuhay, magkaroon tayo ng kaayusan sa ating buhay pamilya, sa ating buhay sa simbahan, at lalo tigit sa ating pakikitungo sa Diyos. Mga kapatid, narito si Jesus, siya ang batas. At ang kanyang batas ay isa lamang, ang pag-ibig. Kapag sinusunod natin ang pag-ibig, ang panuntunang ito ay sapat na at ang buhay natin ay magiging lubos na kaaya-aya.